Cuisinatics! Welcome to another edition of Ces Quesadas Cuisina. Bukas na naman po ang ating kusina. Kahit napapansin ninyo medyo maulap at medyo may konting ulan, tuloy natin ang buhay. Siguradong maraming makaka-relate dito dahil marami sa inyo ang sumulat sa akin at nagre-request na fish naman ang gawin natin. Siyempre, naisip ko ano pa ba ang isa sa mga pinaka-versatile na fish? Bangus! Bukod sa ito na yung isa sa mga pinaka-affordable kahit mahal pa din, marami tayong luto sa Pilipino na gumagamit ng bangus. National fish, ika nga. Nandyan ang sinigang, ang dinaing, ang paksiw, ang inihaw, lahat-lahat na. Kaya ito tinawag na milk fish in English kasi syempre gawa ng ito nga ay talagang maputi ang flesh. Kaya nga may tinatawag tayong mistisang bangus, hindi ba? Ngayon, magluluto tayo ng tatlong dishes na madali lang. Basically, ang base nito ay piniritong bangus. Ito, pinirito ko na siya beforehand. Nilagyan lang ng konting salt, konting pepper, at pinirito na. Okay? So, since tatlong recipe ito, nais ko rin pakita ng isang buong fish, pwedeng gawin na iba't ibang mga ulam. This is the first version. Pang isang tao, 1 serving. Okay? So, ito yung medyo naka-fold na yung ulo, ito yung bandang tiyan. Gagawa tayo ng salted egg bangus. We'll start with a little bit of oil. Teka, yun. Konti lang ha. Medyo, ang talagang base nito is really butter. Kaya lang, para hindi masunog ang ating butter, ay lalagyan natin siya ng mantika at sa low setting lamang. Okay? So, konting butter lang kasi this is just good for 1 serving. Okay. Good. Nice. Wonderful. Okay. After the butter, garlic. Ngayon, ang garlic, pagka ganitong mainit, i-raise natin kasi madali siyang masunog, ano? Okay. Maglagay tayo ng konting sili para meron tayong sipa ng konti. Tapos, ilalagay natin ang ating salted egg na siyang bida ng ating sauce. Tapos, ang dapat na recipe nito, cream. Kaya lang, single serving lang ang gagawin natin. Konting milk lang. Pwede na yon. At saka, syempre, counting sugar. Yan. Okay. Para sa akin, ang nagbibigay ng distinct taste dito bukod doon sa ating salted eggs ay itong dahon-dahon. Actually, ito ang tinatawag na curry leaves. May tanim kami nito. Kung wala kayong curry leaves, pwede kayong gumamit ng basil. Napakasarap at napakabango. So, plating na tayo. Okay, for our first dish, ito yung ating bangus and salted egg sauce. Yan. Okay. Lalagyan natin ngayon yung ating sauce. Okay. Yung ating final product. At syempre, para magmukhang sosyal, lagyan natin ng konting arte-arte. Wansoy, magandang malinamnam yan. Nagko-complement ang kanilang mga flavors. At of course, yung ating wonderful na siling labuyo. That's our first dish. Ngayon, titikman natin ngayon yan. Konti tayo ito. Konting sauce, konting isda, konting wansoy. Napakadaling gawin, di ba? So, sige. Gawin nyo to. Padala nyo ako ng picture ng ginawa ninyo at sabihin ninyo kung ano nangyari. Okay? Bangus and salted egg sauce. At ito na naman ang ating bangus dish. But this time, we're going to have bangus in Japanese sauce. As usual, ito mag-umpisa uli sa ating piniritong bangus.
Nilalagyan lang ng salt and pepper at pinirito. We're going to do a special Japanese sauce. Actually, ang ginamit ko dito, Japanese soy sauce, pero kung wala sa budget, pwede na ang ordinary soy sauce. Pero kung gusto nyo talagang lasang Japanese, maganda yung Japanese soy sauce talaga. Tapos, gagawa tayo ng konting, lalagay tayong konting luya. Ngayon ito ang wine, okay? Mirin siya. Optional ito, pero nakakatulong talaga ito para sa maglasa siyang Japanese. Medyo matamis itong variant na to. So, medyo lalagyan natin ng konting honey. Konting-konti lang. Kasi gusto natin medyo malapot siya dahil ibabrush natin ito, sauce na to, sa ating bangus. Konti lang. Okay? Yan. At ang isa pang talagang Japanese ang lasa ay ang tinatawag nilang dashi powder. Oh, yun eh. Actually, ito optional ito. Kaya lang kung gusto na, alam mo, hinahabol natin talaga yung umami flavor, yung konti lang. Kung wala kayo nito, pwede din naman sigurong seasoning kasi ang seasoning nagbibigay din yan ng umami flavor. Kaya lang gusto natin maglasa talaga siyang Japanese. Okay? Para mas may protina tayo, magpiprito tayo din, aside from the bangus, magpiprito din tayo ng tofu. Ila-lightly fry lang natin yung ating tofu. Medyo, ito soft tofu. Yan. Hahayaan lang natin siya. There you go. Yan. Huwag natin siya masyadong kulitin para buo siya, no? Kasi soft tofu ito. Okay. Oh, lovely. Lovely. Yan. Babrown lang natin yung kabilang side. Medyo nagbabrown na ang ating tofu. Ibabrush natin ngayon ito ng ating Japanese sauce. Yan. As a review, ito ay meron tayong soy sauce, meron tayong honey, meron tayong luya, meron tayong tawag dito, dashi. Okay? Okay, naku, nangangamoy na yung balay. Okay. Okay. Yung kabilang side naman ang lalagyan natin, no? Ang bango. Okay. Our Japanese sauce. Ang importante dito, paaagawin ninyo yung alat, yung tamis, at yung anghang ng luya. Okay. Yun lang. Yung sukat-sukat lang, matatansyan yun na yan, ano? Magpe-plating na tayo. Ha? Ito yung ating kanin. Siyempre, ilalagay natin ngayon yung ating piniritong bangus. Remember? Meron tayong ginawang piniritong bangus. Yan. Okay. Yung ating added tofu. Okay. Plus, of course, lalagyan din natin ng ating sobrang sauce. Lagyan natin ito ng sesame seeds. Okay? And for our color, of course, ang walang kamatayang wansoy. Alam niyo, napakasustansya nitong wansoy, kaya I always have it in my ref. And for those of you who would want some color, again, our sili. And that is our dish. And now for our taste test. Siyempre, let's get the bangus. By this time, pumasok na yung sauce ng ating Japanese sauce. Teka muna ha. Kanin. Para ako nasa restaurant. Bangus na in-upgrade natin. Ginawa natin Japanese. Okay? Lutuin nyo to para kayong kumain sa labas.
Now, for our next dish, next bangus dish natin ay ang bangus na binagoongan. Yes, pwedeng gawin yon. And as usual, ito yung ating pre-fried boneless bangus. Nilagyan lang natin ng asin at siya ng konting paminta at ito ay ating pinirito. Now, for our sauce. Siyempre, aking binagoongang sauce. Let's have konting mantika because we're going to fry some onions, garlic, ginger, at saka siling mahaba. Okay. Ngayon, lalagay natin ang ating bagoong. Actually, itong ating bagoong ay ginamos. Alam mo naman kami, mga Bisaya, nanay ko, lumaki ako sa ginamos. Kung mga nagtatanong, nanay ko ay pinanganak sa Capiz, pero lumaki siya sa Iloilo. Nilagyan ko lang ng konting tubig, ha? Okay. Actually, itong aking ginamos ay, ito ay aking ginisa na, kaya sandali na lang to. Okay. So, incorporate na lang natin. Lalagyan natin ng kaunting gata. At syempre, dahil meron tayong gata, maglalagay si Tita Ces ng kaunting suka. Ngayon, palalaputin natin ng konti. Nag-fry na rin ako ng talong. Okay? Ang talong at saka ang bagoong ay talagang magandang partner yan. So, ito na yung ating sauce. Okay? Palalaputin lang natin ng kaunti. Wonderful. Okay? Now, we're ready to plate. So, ito ang ating binagoongang bangus. Tingnan natin ang ating binagoongang bangus. Kuha tayong talong at kuha tayo ng wansoy, kanin. Let us see. Ang sarap kasi parang nag-mesh lahat. Nandun yung tamis ng gata, yung alat ng bagoong, yung anghang ng sili, tostadong balat ng bangus, yung lambot ng talong, naghalo-halo na lahat yung lasa at ang texture. So try na lutuin ninyo to at balitaan nyo ko. Tandaan, magluto ng bangus na binagoongan. Diba? Ang saya-saya, talagang na-upgrade natin ang bangus doon sa ating tatlong recipe. Yung una, nilagyan natin siya ng salted egg sauce. Pagkatapos, nilagyan natin siya ng parang Japanese sauce. At yung huli, Filipino sauce, yung ating binagoongan sauce. Marami pang pwedeng gawin sa bangus. At hindi lang bangus ang pwede niyong paggawa nito, ha? Kahit tilapia, kahit mga fish fillet, marami kayong pwedeng gawin. Ito ay parang tinis ko lang, kumbaga. So, para dun sa mga iba pang mga bago sa ating community, welcome po. At para dun sa mga suki na at yung mga sumisilip pa lang, please, mangyari lamang, ikalat ninyong balita na mag-subscribe, mag-like, mag-comment para dito lumaki palalo ang ating community. Masyadong mahal ang mga bilihin ngayon. Magtulungan tayo. Kapit lang. Okay? So, katulad ng palagi natin sinasabi, ikaw, ako, sila, tayong lahat, mga Cuisinatics, ay magkakaroon talaga tayo ng dating kahit wala tayong masyadong datong. Mahirap ang buhay, pero hindi imposible na hindi tayong mag-enjoy sa ating mga kinakain. So,
Hanggang next time, magkita-kita tayo muli dito sa ating channel, ang Ces Quesada Cucina. I'll see you again. Bye! Pack up! Helmut!